Hello? Hello po. Hello, magandang umaga ko nasa Pilipinas ka po. Good morning po, Papa Jack. Good morning. Ano pong pangalan? Angel po. Angel. Ano to, screen name? Opo. Ano ba yan? Sabagay, hindi naman ganun ka-common. Kasi, kasi ginajudge ko yung mga screen name nyo eh. Pag, pag pinag-isipan pinupuri ko. Pero medyo okay naman to. Diba? Anyways, Angel, ilang taon ka na ma'am? 38 po. 38. Naku. Anong pakiramdam mag-38? Charot. Asan ka ngayon, Angel? Taiwan po. Sa Taiwan ka. Mainit ngayon dyan, no? Summer ba? Opo, sobrang init po. Oo. Parang Pinas lang din. Naalala ko, unang punta namin ni Kara sa Taiwan, alam mo, hindi ko talaga na-enjoy. Yung nagpunta kami sa sa Chongqing? Chungli. Chongqing? Hindi pa sa Kila Sanchay yung school? Hindi pa po ako nakakapunta dun eh. Kahit pinuntahan mag namin 10 years pa ako dito. Pinuntahan namin yung university, pinuntahan namin. Ang init eh. Akala mo barkada namin si Satanas? Akala mo katabi namin? Akala mo impyerno? Oo. Ang init nga po ngayon dito. Chongqing University. Ang init. Ang lala. Ang dami ko nakain na pudding yung may yelo. Opo. Kaso Kasi- wala yung masyadong tamis. Okay lang, malamig lang yung pagkatao. Ang init. Alam mo, nag-rent kami ng kotse, nag-drive ako ng 2.5 hours yun yung Chongqing University. Opo. Parang bandang Taichung ata yun. May aircon naman yung kotse, pero akala ko nakasakay sa tanas sa loob. Ang init, ang lala. Inrangkaso ako, nagka-sore throat ako, sobrang init talaga. Ang init. Tsaka iba yung init dyan no? Yung mainit sa baga. Opo. Maganda pong dito, December, ganyan. Para hindi pa sobrang lamig, hindi rin sobrang init. Anong buwan? December po. December. Sa bagay, maganda. Opo. Mga January po yan, malamig na po masyado. Gano'n ka nakatagal dyan, Angel? Kasi kabisado mo na yung season eh. Mag 10 years na po. Ang tagal. Uy, pag-graduate ka na, uuwi ka na. Opo, malapit na po ako mag-graduate. Sa mga hindi po nakakaalam, di ba, mayroong limit ng work of tenure ng work diyan sa Taiwan. 12 years na yata ngayon, di ba? Opo, hanggang 12 years lang. Pero meron naman pong namin mid-level naman po. Dati Dire-diretso lang. kasi hanggang 10 lang, naging 12 na, di ba? Opo. Kasi yung wife ng brother ko, graduate na eh. Meron naman pong namin mid-level ngayon. Depende pa rin po sa mga boss. Pag sinabi na Kung mid-level, magugustuhan ano ibig sabihin nun? Parang extend po siya ng hanggang 15 years. Tapos pag okay na po, pwede pong mag-extend pa. Perma lang po ng perma lang 3 years. Ang galing. So, pero normally, hanggang 12 years lang. Opo, hanggang 12 years lang. Sige. 2 years ka pa, hasagarin mo na. Mahigit lang po. Mga 1 year na lang po ako mahigit dito. Okay. Basta sagad na lang. Tapos anong balak mo after Taiwan? Balak pa po na umuwi muna ng kahit 1 year. Kasi gusto ko pong banding yung mga anak ko. Kasi po lumaki po na sila na nasa malayo po. Then kung hindi mag-click sa negosyo, tatay na po ulit ako na Europe. Hungary daw ngayon, maraming opening Opo nga. Saka po Greece ata. Saan? Sa Greece. Oo, sa Greece. Oo nga, sabi nga nila. Good luck ha, ano man ang tahakin ng buhay mo ha. Opo nga. May naipon ka na ba? Sakto lang po. Magka-college na po kasi yung panganay ko. Maliban sa mga screenshot ng padala. Ang dami po resibo. Ikaw ba na-download mo na yung padala story?
Hindi pa po, Papa Jack. I-download nyo yun. Makakatulong sa inyo yun. Para matrack ninyo yung, bibigyan kanya ng monthly summary kung paano na yung yung saan napupunta yung kinikita mo. Ano yan, first month libre, on the second month, 99 pesos lang yan. Tsaka yung di ba nag-screenshot kayo ng padala? Opo. Pwede mong i-upload lang yung screenshot dun sa app. Siya magre-record kusa. Sige po. Mag-download ko po. Anong pangalan ito download? Kumakayas ka no? Sabi ko sa inyo Sinatsaring nyo ako. Padala app. Ano ba yun? Lagi kayo naririnig pag nanonood ako. Kaya ng nga live Tapos hindi nyo din-download, hindi nyo ako masuportahan sa mga backends na suportahan ko. Padala Sorry naman, story. Kinakabahan. Padala story. Available yan sa Android tsaka sa iOS. Totoo nga, maganda. It's a good app. Say it with me. Padala Padala story. Okay? Padala story. Sige, Okay. baba mo na, tatawagan mo ako bukas. Mag-download ka muna. Ay, nako. Anyways, Angel, may asawa ka na, ma'am? Wala po. Mhm. May boyfriend? Boyfriend po. So, yung mga anak mo, ilan anak mo? Dalawa po. Ilan na magka-college? Isa pa lang po. Yung isa Ayan. po high school pa High lang. school. Mahaba-haba pa, no? Opo. Mahaba-haba pang... Matagal lang hiwalay yung tatay nila. Opo. 8 years na po. 8 years na. So, may jowa ka na ngayon? Opo. Okay. Gano'ng katagal na kayo niyan? 2 years po. Saan mo nakilala? Dito po sa Taiwan. May problema kayo? Meron po eh. Parang ilang buwan na po kaming on and off. Parang mag-aaway, magbabati. Sige. Parang ako po yung laging nanunuyo sa kanya. Nung bago-bago pa po kami, siya po yung laging nanunuyo. Ako po yung sa kanya, matigas. Hindi ko agad siya nare-replyan. Pero hindi naman po umaabot ng araw bago siya replyan. Tapos po nito pong mga ngayong taon, parang sabi niya po, pagod na daw po siya sa relasyon namin. Tapos ako naman po yung nanunuyo sa kanya ngayon lagi. Tapos nung nakaraan po, lagi pong siya yung nang-aaway kahit napakaliit na bagay, pinapalaki niya po. So, lagi ko po siyang sinusuyo. Kasi alam ko po, may pagkukulang ako nung nauna. Alam kong ako yung... Ano yung pagkukulang na alam mo? Katulad po nung gusto niya po kasi, pakilala ko na siya sa mga anak ko. Sa akin po kasi, gusto ko, pag nagpakilala ko sa mga anak ko, siya na po yung taong papakasalan ko. You are wrong. Kasi ayoko po... This time you're wrong. Bakit po? You want me to explain? Okay, let's brainstorm. Yes po. Gusto ko po, ulitin mo yung sinabi mo. Gusto ko po kasi na pag may pakikilala ko sa mga anak ko, gusto ko siya na yung papakasalan ko, makasama ko pang habang buhay. Ayoko po nagpapakilala ko ngayon, tapos maghihiwalay, papakilala naman yung susunod na yung boyfriend. Okay. Ayoko po nung Wait lang. makikilala. You've been together for 2 years, tama? Yes po. Here is a guy who wants to meet your family. Your 2 kids, tama? Yes. Yes po. So, if following your logic, if the youth, kung susundan natin yung logic mo ngayong gabi, you're practically telling me na ipapakilala mo lang siya sa mga anak mo pag nakaset na yung araw ng kasal. Yes po. Tama po. So, bibiglay mo yung mga anak mo. Your kids will now be forced to like this guy kahit na hindi nila nakasama na matagal. They will never have an input or any impression that will matter to you. Kasi kakasal na lang kayo eh. That's exactly what you're saying. Tama? Yes po. Okay. I think it's stupid.
Ayaw po kasi nung dalawang anak ko na mag-boyfriend pa ulit ako or mag-asawa po ako ng iba. That's not their Ayaw call. po kasi nila Well, maybe they're protecting you. Naiintindihan ko yung mga anak mo. Maybe hindi sila sanay na makita nila may kasama kang ibang lalaki. But my point is, you're dating a guy. At the very least, you tell your sons. O sige, sundan natin logic mo. Gusto ko po kasi na kapag ipapakilala ko sila sa mga anak ko, ikakasal na kami, tama? yes po. So how do you know na siya na yung gusto kong pakasalan? Ano parameter? Nung una po na gusto ko na siya na yung gusto ko ng pakasalan. Kasi sa tingin ko po kasi ito na yung huli kong sugal sa pagmamahal. Kasi parang ayoko na pong kumilala pa eh. Ayoko na Sige, pong... next topic tayo. Hindi, joke yan, yung part na yan. Charot yan. Narinig ko na sa maraming tao yan. Hindi totoo yan. Oo. Sabi yan ng mga taong in the verge of heartbreak or maybe in the process of healing a heart. Pero hindi totoo yan. Paano mo lalaman siya na? Ano parameter mo? Yung parehas po kami ng pangarap sa buhay. Yung magkakasundo po kami sa mga plano namin. So hindi siya yon. Sa nakikita ko po, hindi po. So lumabas din ang totoo. Kasi tuwi ko po siyang tatanong anong pangarap niya. Wala naman po siyang sinasabi. Ako po, puro kwento sa kanya. Anong pangarap ko, anong plano ko, pagkatapos ko dito, anong plano. Bakit Siya ka po na, nakikinig lang. excuse me, Angel. Kung ako yung lalaki, bakit ka naman kita kakwentuhan ng pangarap na hindi ko nga makilala yung pamilya mo? Are you out of your mind? Why will I share to you my aspirations and ambitions in life if you cannot even let me inside your circle? Kilala naman po siya ng pamilya ko. Mga anak ko lang po talagang hindi ko pa siya naipakilala. Pero alam ko ng panganay ko na may boyfriend ako. Hindi You ko pa are lang po talaga siya dismissing his napakilala. point. You don't get his point. Pinaghahanapan mo siya ng pangarap. Hindi ka mali doon. What you're asking from him is something basic from a relationship. And what he's asking from you is also basic sa isang relasyon. You're unfair. Natatakot po kasi ako na Yun, paano ipakilala ko sa mga... wait lang. Angel, alam mo, maging tapat ka na lang sa kwentuhan natin tsaka sa sarili mo. Hindi naman talaga yan ang issue dito eh. Gusto mo sabihin ko sa yung totoong issue dito? Sige po. Ang issue dito ay nagbabalak ka makipaghiwalay sa kanya. You are contemplating na makipaghiwalay sa kanya. Yun ang issue dito. Prove me wrong. Parang ganun na po. There you Kasi go. sa pinapakita niya po ngayon, ako na po yung pinapahabol-habol niya. Ako na po yung kailangan manuyo sa kanya. Natitiis na po niya ako. Ngayon po, nakablock ako sa kanya. 2 araw na hindi po niya ako nakausap. Kahit magkatrabaho po kami, Anong hindi pinagawa niya ako niya? iniinikan. Last po namin pinagawa yun kasi na emergency room po kasi ako. Tapos lobat po ako. Pinuntahan niya ako dun sa hospital. Hindi niya po ako nakita kasi nga po lobat ako. Pagka uwi ko po, minessage ko po agad siya. Ano po niya, hiningan niya po agad ako ng resito kung galing daw po talaga akong hospital. Sa halip na po tanungin man lang ako kung kumain na ba, kumusta na pakiramdam ko. Hindi man lang po, parang pinagdudahan pa po ako. Yun ang pinagawayan namin po. Tapos po may mga sinabi na siya na hindi magandang words. Yun, nagkasagutan po kami. Tapos binalak na niya po ako. Okay. Ba't ka na hospital? Ang sakit mo?
Na ano po ako, na-dehydrate po. Okay. Sa work? Opo. Okay. Paliwanag mo nga sa akin, Angel. Bakit siya may duda sa'yo? One Kasi time po kasi, his reactions one are time po not normal eh. Bakit siya may duda sa'yo? one time po kasi may sinabi ako sa kanya na parang tinetest ko lang po siya kung ano magiging reaksyon niya, kung may concern pa po ba siya sa akin o wala na. Tapos inamin ko din po sa kanya na tinetest ko lang siya. Doon po siya nagbabase hanggang ngayon kahit totoo na po. Pinagdududahan pa rin po niya ako kung totoo. And whose fault is that? You got Yung exactly what sinasabi na, you got exactly what you want. You got a reaction. Gumawa ka ng drama, nakakuha ka ng reaction. You are so petty. kaya nga po sabi pa niya sa akin, tanga ka ba? Sabi niya, tanga ka ba? Nasa sayo naman kaya ako nagdududa eh. Doon po ako napikon. Sinabi niya na Ba't ka napikon? hindi naman po ako nagsasabi sa kanya ng bad words kahit po nag-aaway kami. Hindi ako na. Pinipigilan ko po. Sige na ako na magtatanong. Tanga ka ba? Ako na magtatanong sa'yo. Tanga ka ba, Angel? Bakit? Unnecessarily, ba't mo gagawin yun? Kasi po nung binabaliwala niya ako eh. Gusto ko pong malaman kung may concern pa ba talaga siya Like, sa akin o wala. Oh my God, by resorting to lying? The end will never justify the means. Narinig mo na yon? Opo. Charot. Charot mo kay Angel. Narinig mo na yan o hindi pa? Ulitin mo nga kung narinig mo na. Ulitin mo. Sige, ulitin mo. Huwag na po. Bulol po Ulitin mo. Hindi. Di ba? Total, binabola mo ako dito eh. Narinig mo na yon? Gina nga po, hindi pa. Hindi naman narinig. Yes nang yes. The end will never justify the means. Diba, you created the entire scenario. Ngayon, chain of events na siya. Wala siyang tiwala sa'yo. Kagagawan mo. Opo nga, aminado naman po ako. Diba? Now, pabalikin natin itong kwento na ito mamaya. Kanina, sabi mo sa akin, ikaw yung dating ganyan ugali sa kanya. Tama, mali? Opo. Oh. See, you started the culture of drama. O bakit di mo tiisin to? Tinitiis ko naman po. Oh, di pa nagreklamo ka ngayon? Puntahan ko po siya. Diba? Ngayon po, hindi ko alam kung may pagsabi niya po kasi sa akin dati po siya yung nanunuyo at pinangako na daw po niya sa sarili niya na hindi na daw po niya ako susuyuin. Kasi mahal na daw po niya sarili niya. Good. Eh, ako na po yung laging nanunuyo ngayon. Good for Tapos him. hindi ko po alam kung dapat ko pa po siyang suyuin o talagang ayaw na niya. Kaya Wag na. pinalak na niya. Wag na. Wag mo nang suyuin. Hayaan mo na siya. Total, gusto mo naman makipag-iwalay sa kanya eh. You are not ready to share a lifetime with him. Magpakatotoo tayo. 2 years na kayo. Hindi siya, hindi niya, di ba? Look, ganito ano. Kung ibang babae lang to, matutuwa sila na yung anak gusto makilala. Siya ba single dad o hindi? Single dad po. May anak siya. Kilala mo anak niya? Kilala ko po pero hindi ko pa po siya nakakausap kasi nandun po sa nanay. Hindi po pinapakausap sa kanya. Okay. So meron siyang kumbaga, may dahilan. Ikaw ate, you have practically shielded your, kumbaga, look, ako man yung lalaki, gusto kong makilala yung anak mo eh. Yung mga dahilan kung bakit ka nasa Taiwan. Your North Star.
yung inspirasyon mo sa buhay. I want to get to know them. Anyways, makipaghiwalay ka na. Tonight. Hindi ko na nga po siya nakakausap eh. Naka-block na po ako sa kanya. Kahit ako, block kita eh. Ako lalaki. Block kita. I would have done the same. Yung away ninyo, very unnecessary. Angel. Angel. Po. Baka nakakalimutan mo, 38 ka, nakala mo bata ka kumilos. The end will never justify the... Tuloy mo. Nakalimutan ko na, Papa Jack. Ako din nakalimutan. Well anyways, ano ba tanong mo sa akin, ma'am? Kung dapat pa ba akong bumawi sa kanya? Kung dapat ko pa ba Hindi na. suyuin? Hindi na. Hindi ka naman din ready, di ba? To do your part for the relationship. Bakit pa? May takot po kasi talaga ako na baka pag pinakilala ko, iwan niya ako. Pati yung mga anak ko masasaktan. That's part of it. That's part of it. Feeling ko po kasi pag pinakilala ko siya, tapos iniwan ako, mawawala yung respeto ng mga anak ko sa akin. I have a question for you. Ready? Yes po. Halimbawang maghiwalay kayo at makatagpo ka ng ibang jojowain, despite the fact that you told me na last mo na yan, siyempre charot mo lang yun. Di ba you will... Hindi ko alam, pero Ano pa? parang takot na po talaga akong kumilala. Parang pare-pareho lang naman po eh. Takot na ulit masaktan. Okay. I'll stop right here. Okay. I guess, di mo kailangan ng payo mula sa akin, ma'am. Kailangan ko po, ang tagal ko na po nag-message sa inyo, Papa Jack. Ang tagal mo nagme-message na? Ang tagal ko na po nag-message para makakall. Kasi nga, kung ang hina mo kasi, kung pinag-Gcash mo na kagad ako nun, nakatawag ka, wala eh. Hindi ka nagpadulas eh. charot, charot lang. Wala pong ganun dito. Wala pong bayad dito.
Charot lang ha, walang bayad dito ha. Okay lang po. Alam mo, sa totoo lang, Angel, tignan mo to ha. There's a very big possibility na pa pwede maghiwalay na kayo. Tama, mali? Opo. Okay. Alam mo, Angel, when you are older, say for example, one day you retire in the Philippines and you get to have, a conversation with your kids na hindi mo kaya kwento sa kanila tong part ng buhay mo na to. Because this is the part that you intentionally and deliberately concealed from them. Hindi po. Kasi feeling ko po kasi mawawala po talaga yung tiwala nila sa akin. Okay. Gusto ko po kasi talaga pag nagpakilala ko yung Huwag ka magjowa. Kasi kawawa yung lalaki. Hindi fair yan eh. Hindi fair yan gusto mo magyari. Huwag ka magjowa. Kasi ako man lalaki, hindi mo pwedeng gawin sa akin yan, hindi fair yan. You cannot ask me to be a partner sa buhay mo and yet you cannot allow me to enter the circle na meron ka. Like family, immediate family. That's not, hindi acceptable yon. Hindi pwedeng double standards tayo dyan. lagi po kasi sinasabi ng mga anak ko na ayaw po nilang mag-asawa ko ulit. Kaya nga huwag ka Ayaw nilang magjowa nga. Wala na masama eh. If you want to give in doon sa wishes ng mga anak mo, okay lang yon. If that makes you a happier mom, that's okay. Pero huwag ka magjowa. Because pag nagjowa ka, if you are in a partnership, may deliverable yan. May expectations yan. Hindi mo pwedeng standards mo lang yung masunod. If you want to deliver to the expectations of your kids, walang problema doon. Huwag kang magjowa. Dahil hindi yun fair. Nakatingin ko na ng stinky tofu. Opo. Masarap. Masarap po siya pagka may kasama yung gulay niya. Pero mabaho po talaga siya, pero masarap po siya. Talaga. Anong naalala mo sa amoy? Bakit? Bakit po talaga ng amoy niya? Nung una po, ayoko po talaga. Dito lang po sa boyfriend kong to, natuto akong kumain dahil favorite po niya yon. So once po natikman ko, nagustuhan ko naman po siya. Pero siguro po bago ko tinikman, nasa na ako, mga 8 years na ako dito bago ko yung natikman. Nakatikim na ako pero hindi pa sobrang stinky pero tofu pa rin eh. May gulay nga no? Opo. Repolyo ba yon? Repolyo po. Na parang ginawa nilang, parang atsara. Repolyo. Ba't yung natikman ko? Social kami, broccoli. Repolyo po talaga yun. Broccoli kami, huwag kayo makulit. Nakatikim na ako.
Parang ano, 'di ba parang siyang ano, basta ano siya eh. Basta mabaho po talaga siya. Oo. Siguro masarap kainin niya 'pag ano, may sipon ka. Hindi mo Pero maamo hindi pa maamoy. hindi maamoy eh, 'di ba? Opo nga, pero masarap siya. 'Pag hindi mo siya amuyin, masarap siya. Magbigay ng mga pagkaing o kinakain na may amoy pero masarap pa din. Mga bagay na willing kang isubo kahit may amoy. Durian. Ano ba iniisip niyo? Ang mapasok sa utak nito mga 'to. Durian. 'Di ba? Nung hindi pa ako vegan, bagoong. 'Di ba? Bago 'yun ah. Century egg. Nung hindi pa ako vegan, nakakain ko naman 'yan eh. Oh. Buro, 'di ba? Anyways, I don't think you need anything from me. Ha? Naguguluhan lang po talaga ako kung susuyuin ko pa ba Wag na, wag na. No, no, no. hahayaan ko na No, lang. no, 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 no. Wag na. Hindi dahil di kanya mahal. That's not for me that's not for me to say. Pero hindi ka na willing ate ibigay yung expectation ng relasyon na dapat binibigay mo sa kanya. Maulit lang yung away na yan eh. You're not willing to see a future na kasama siya. That's the bottom line. Patunayan po, Papa Jack, nung unang taon po namin, magpapakasal na po sana kami dito. Nakapaglakad na po kami ng papel. Tapos hiningi nga po niya yung ipakilala ko muna siya sa mga anak ko. Hindi ko po nagawa hanggang sa nakasal na po. See? That has been your point of contention for a long time now. Baka nga ano, wala na siyang ano eh. Baka nga wala na siyang ganang makilala pa yung mga anak mo eh. Pinaglalaban na lang niya. Kasi Parang ganun na nga. pwedeng ganun eh. Hindi na niya nababanggit ngayon. Oh, kumbaga hindi na niya, ayaw na niya makilala yung mga anak mo. Di wag. Nagiging Opo, alibay na ganun. lang niya pag nag-aaway kayo kasi pwedeng iba to sa pabalik yun. Opo. Nasusumbat na nga lang po niya pa nag-aaway kami. Because you're wrong. You are categorically wrong. Paano kung pakilala ko po siya ngayon? Pwede pa po kaya? Hindi ko alam. Maayos ko pa Hindi ko kaya? alam. Pero 'di ba wala na siyang gana eh. Opo, Ganito wala yan na. ano. Okay, ganito ano. I'll tell you the risk. Ready? Okay po. Noong mga panahong hinihingi niya sa'yo makilala yung mga anak mo. Okay? Noong mga panahong hinihingi niya makilala yung mga anak mo. When nandun siya sa, kumbaga dun sa peak ng interest para makilala yung mga anak mo. Masungitan man siya ng mga anak mo, babaliwalain niya yon. Gets mo? Opo. Kasi gusto niya eh. May amor siya. Meron siyang amor dun sa idea na para makilala yung mga anak mo. Ngayon mo gawin yan. Sige na, papakilala ka sa mga anak ko. Masungitan siya, bad trip na siya. Bakit? It's only for compliance na eh. Opo nga. Sabi nga po niya kung ayaw sa akin ng mga anak mo, di ayaw ko din sa kanila. Exactly. And this is completely your fault. Your fault. Your fault. I want you to hear it from me. This is your fault. Huwag ka magjowa kung hindi mo kaya ibigay yan. Kasi hindi fair yan. Nakapunta ka ng San Lake? Sa Formosan po. San Lake? Nakapunta ka na? Ha? Hindi ko na po masyadong tanda. Pero parang sa Formosan po yung San Mon Lake. Doon ba yon?
Kabila po ng Formosan. Kung hindi ako nagkakamali. Nagpunta kami doon eh. Hanggang alas 5 lang yung cable car. Dumating kami Opo, ayun. dumating kami 4:30. Hindi kami nakasakay ng cable. Nag-drive ako ng 4 hours. Pusang gala talaga. Ang dami po doon na yung mga niknik na nangangagat. So sobrang kati siya. Makati siya sa balat. Yung pinsan ko rin eh. Makati rin yun eh. Pero, ang dami- ang dami- gaano ka-random. Bakit ba? Buti po Papa Jack, nakausap ko po kayo. Kasi sa paniniwala ko po kasi tama yung point ko na huwag basta-basta magpakilala sa mga bata. Na akala ko tama yung point ko. Mali po pala. Pwede yun kung hindi hinihingi ng jowa mo. Kaya lang, di ba? Hindi ka ba natutuwa? Yung jowa mo, di ba gusto niya makilala yung mga anak mo? Hindi ka ba di ba kinagagalak ng puso mo that he wants to be a part of your circle? Hindi ba dapat kinakatuwa mo yun? Hindi ko nga po siya mag-gets noong uno. Bakit kailangan pang makilala? Mahalaga naman po kami po yung... Kasi nga, wala kang balak magtagal kayo. This is, from the very beginning, this is you problem. Ikaw yung problema dito. Hindi ka sure sa kanya. That's why you have reservation. Kaya meron ka reservations. Kasi hindi ka sure sa kanya. Yun yun. Dahil alam mo na pwede mo siyang iwan anytime, kaya hindi mo na lang ipapakilala sa mga anak mo kasi pwede kayo maghiwalay. Hindi ka sure sa kanya. Kaya tinanong kita kanina eh, di ba? Anong gusto mo? Pag magpapakasal na, tsaka mo lang ipapakilala, then your kids will no longer have any impressions that would matter to you? Sabi mo, yes po. And I told you, it's stupid. It's very, very counterintuitive, di ba? You're telling me na importante sa iyo yung opinion ng mga anak mo and yet, magpapakilala ka ng lalaki sa kanila pag ikakasal na lang at wala nang magagawa yung opinion nila. To begin with, wala ka talagang balak ipakilala yung mga anak mo sa kanya dahil hindi ka sure sa kanya. Baka nga sex life lang ang habol mo sa kanya. Hindi naman Papa Jack. Well, Grabe pasensya ka na kung naisip ko yon. Di ba? O si tawan-tawa ka. Kasi nga wala kang long-term vision na kasama siya. Hindi po, magpapakasal na nga po kami. Kaso hiningi nga lang po niya na Exactly. makilala yung mga Hindi anak ko. hindi ba yun ang isa sa mga unang hihilingin mo? Imagine mo, magpapakasal na kayo. Balikan natin yung gusto mo. Di ba magpapakilala ka ng lalaki sa mga anak mo pag magpapakasal na kayo? Tama mali? Opo. Magpapakasal na kayo, hindi mo pa rin pa nakilala. Sa'yo galing to ha? Di wala ka talagang balak. Nakapagpipicture ka na sa yung pedestrian na rainbow? Opo. Sa Taipei. Taipei, no? Bakit ba rainbow yun, ate? Ano meron nun? Hindi ko rin po alam. Ha? Doon po yun sa sikat na night market sa Taipei. Saan nga yun? Sa Ximending? Ximending. Ximending yun eh. Doon kami naka-check-in nung nakaraan eh. Di ba? Kasama, buong family kami nagpunta ron. Ximending, di ba? Doon po yung isa sa tourist spot ng Taipei. Nakapunta ka na ng Jufen. Yung pong Old Street? Oo. Opo. Nakapunta ka na. Ganda rin doon. No?
pag summer po, sobrang init din doon. Summer eh. Magulat ka kung malamig tapos summer, di ba? Parang ang hirap magpunta doon pag summer. Anyways, I think okay na tayo, no? Opo, narinig ko na po yung gusto kong marinig. Yep. Kung kaya mo, makipaghiwalay ng formal, gawin mo. Pero wag mo nang paasahin tong lalaking to na meron kang foresight ng future ng kasama siya kasi wala kang balak talaga sa kanya. And that's okay. Huwag mo na lang siya paasahin. Okay? Opo. Saan ba gawa yung pudding, te? Hindi ko din po alam eh kung saan gawa yung pudding dito. Hindi ba yung soya din? Ha? Parang hindi naman po. Ah. Okay. Okay na? Opo. Sige. Thank you po, Papa Jack. Salamat po, ma'am. Thank you din po.